natin ay magfa-file ang AMLAC ng kaso. And then from then on, pwede nang ma-disclose kung ano yung mga nangyari in terms of money laundering, no? Para sa akin material to dahil hindi nakikita ng publiko ngayon yung money laundering angle at hindi nila nakikita kung gaano kalaki yung perang pumapasok sa ating bansa na hindi nadidetect o hindi nakikita ng gobyerno. So anong status na nitong filing of cases at ano ba yung mga pwede niyong ma-disclose before filing of cases? Good afternoon, Madam Chair. Good afternoon, Senator Win. Sir, so far, sir, I could manifest and confirm that the legal actions approved by the council are already underway, sir. Underway on the road, underway by Korea. What's the underway? Ongoing na po, sir. As of the moment, sir, hindi ko pa po ma-confirm yung pong yung vina-validate pa po namin, sir, kung kung ma-aprobahan na po yung mga na-file na ba o actions po hindi? namin. Yun ang siguro simple tanong na lang. Na-file na ba o hindi? Kasi medyo matagal-tagal na rin to, Attorney Matatan. Yes, sir, as I Pinag-uusapan natin. In fact, this is the 4th hearing already. And during the first hearing, the chairperson already flagged AMLAC to look at this. So, na-file na ba o hindi? Sir, yes, sir. Na-file na po. So, na-file na yung money laundering case? Hindi po, sir. Hindi po yung Ano ba? ML mismo. Hindi po yung criminal aspect, sir. But we already filed for, the council approved and we already filed for the issuance of a freeze order, sir. All right. Sige, I won't go into the details until mag-prosper yung case. But ang importante, na-file na. Apo. Okay. I'll leave it at that for now. I'll go to Solgen because I read in the papers that you have filed several cases or a case. No, Can you give us an update on those cases? yes, good afternoon, Madam Chair. Good afternoon, Senator Win. The OSG is confirming that last Friday, the OSG filed a petition for cancellation of the certificate of live birth of Mayor Alice Guo in RTC Tarlac. And last Monday, there was a raffle and there is already court handling this case. Now it is pending and we are just waiting for the notice of hearing and we will pursue this case po. What are the grounds that you use to justify the cancellation? Yes, basically we allege non-compliance with the mandatory and prohibitory laws with respect to civil registration systems and guidelines and administrative orders issued by NSO. These are detailed detailed rules which NSO, then now PSA, and we provided that in our petition, Senator Win. What you're saying is ginamit yung guidelines and rules as a basis to cancel the Yes. birth certificate. How about all of these things that came out during the hearing? The fingerprint matching, because ito importante at material to, no? Dahil I think in maybe first time in the history that the committee managed to get information on fingerprints and nagmatch siya. Yes. Magagamit ba ito sa inyong filing of cancellation? With respect to the cancellation of the certificate of live birth, Senator, we are not using the NBI findings because as far as we are concerned, the COLB of Mayor Guo itself, without going outside of it, it is already fictitious. As a matter of fact, the OSG adopted some of the findings of the honorable senators and we add more on the issuances of the NSO, particularly Administrative Order 193. Masyado po siyang detailed na we will furnish a copy of the petition filed by the OSG if we are required by the honorable senators. Please do so.
Thank you so much, Madam ASG Chair. Kundangan. Yes. All of these things that came out, itong mga the fingerprints, the lack of supporting documents in the I think during the first or the second hearing, those were disclosed also during Yes. the hearing. Are those going to be relevant in the case? With respect to the fingerprint, Honorable Senator, it will not be used in the certificate of live birth because we are just questioning the fictitious entries in the certificate of live birth. However, with respect to the other evidences, because the OSG is still drafting the petition for a quo warranto as confirmed by the Honorable Solicitor General, we will be filing the same, and the OSG is deliberating on documents coming from different government agency, and we will file the quo warranto in due time, Honorable Senator. Two cases. First is the petition to revoke the Certificate of live birth. certificate Yes. of live birth, and then the quo warranto case. Yes. And what's the objective of the quo warranto? The quo warranto is to determine the eligibility of Mayor Guo to continue to possess the office of the mayor of Banban. However, in the certificate of live birth, the issue there is the propriety of the issuance, inasmuch as the affidavit of delayed registration is questionable. So will it be a Parallel. parallel, or we have to wait for the cancellation first before the quo warranto? No, it can independently run, Honorable Senator. It is parallel because the issue in the certificate of live birth is the compliance with the civil registration system or the law. And basically, there are entries there which are fictitious and questionable. However, in the quo warranto, it will be more on the eligibility side of Mayor Guo. But I would assume that the eligibility in question will be the nationality, Yes. of Yes. which it's But as of now, I cannot divulge okay. any with utmost humility and Okay. with all due respect, Yeah, Honorable yeah, I Senator. understand. Thank you so much for the I understanding. po. understand. I just want to be educated on the process, because as we go along, kami ni Senator Risa, we get a lot of tips and information, no? Especially when the real identity of Alice Go came out, no? Si Go Huaping. Kaya mayroong mga tips na lumabas sa amin at papakita ko ito baka makatulong rin sa inyo. Apparently, si Go Huaping or si Alice Go hindi lumaki sa farm. Hindi rin siya homeschooled. Nag-aral ho siya. And I'll show you the proof. No, dahil nga lumabas sa hearing yung totoong pangalan niya, nag-aral siya sa parehas kong school, sa Grace Christian High School, for grades 1, 2, and 3. Year 2000 to 2003. No? So, hindi siya homeschool ni Rubilin. Nag-aral ho talaga ho siya. No? And nung natatandaan ko, sa school ho namin walang farm ho doon. Puro building ho. No? And ito yung kanyang school records. Next will be the in-attach ho kasi pag nag-enroll ka, meron kang mga i-attach mo yung alien certificate of registration mo at lumalabas yung alien certificate of registration niya match doon sa alien certificate of registration na hawak ng Bureau of Immigration. And in that enrollment document, interestingly, meron ding birth certificate galing sa China, no, in Chinese. At tinranslate and tinranslate siya sa English. So nakasulat dito na father niya si Guo Jiangjong, alam na ho natin, at ang mother niya ay si Wen Yilin. No? So I just want to put this on record and show to the committee, because as we go along, ang dami hong nagpo-provide ng information eh. Kasi nga lumalabas yung totoong identification at gusto ho namin din magamit. Sayang naman itong mga pieces of evidence, gusto ho namin magamit para lalong tumibay yung kaso na ifina-file po ng ating Solicitor General.
Any comment to that? we will be happy to receive these documents, Honorable Senator, and we will consider the same together with the team, together with the Honorable Solicitor General on the deliberation on the filing of a co-warranto. We submit, Honorable Senator. Thank you, ASEC Kondangan. I'll just jump to another, with your permission, Madam Chair. I'll take Yes, advantage Senator. of the presence of the chairman of PAGCOR, who's here with us since 10 a.m. So thank you very much for staying, Chairman. Chairman, naririnig nyo naman yung discussion kanina pa, no? At narinig rin namin yung position ninyo sa media about legitimate pogo, illegitimate pogo. But naririnig nyo rin dito yung discussion namin tungkol sa pogo at yung krimen, no? At kaya ho kami ng mga senador, kasama kami ni Senator Risa, ang position namin i-ban na, no? Dahil nga for the last since 2022, 6 na raid na yung naisagawa ng gobyerno. Almost 6,000 na ang na-deport. No? This is in the last 2 years. At ito lang yung mga nahanap lang natin. No? So, Mr. Chairman, anong gagawin natin? No? Hindi natatapos to at may mga tao katulad ni Mayor Jing na naapektuhan. Narinig nyo naman yung kanyang testimony kanina. Narinig nyo rin nakita nyo yung picture about the torture. Anong gagawin natin ngayon dahil hindi natatapos to? And even during the first hearing, I remember nung nagkaroon ng hearing ang good chairperson natin about that raid in Clark. Narinig ko ang position ng PAGCOR is strong regulation, improvement. But after 2 years, nandito ulit tayo. So, anong gagawin natin, Mr. Chairman? Senator Gatchalian, magandang hapon po. Ang posisyon ko po at ang posisyon ng board ng PAGCOR sa pangkasalukuyan ay una balikan lang natin. Ito pong lahat ng ating hinaharap sa pangkasalukuyan tulad ng kaso sa Porac at Banban ay maliwanag po kasi dito eh. Ito po yung hindi na natin na-renewhan ng lisensya. We are of the belief, ako po ay kasama ang pamuno ng PAGCOR na ginagawa po namin ang lahat na magagawa namin. Nag-umpisa po sa 278, ngayon po ay 46, doon po sa 46 para patunayan lang na minomonitor at stricto na ang pinatutupad ng mga alituntunin. 3 po ang suspendido sa pangkasalukuyan. Isa po ay meron na pong rekomendasyon ang OGLD na kanselahin na rin ang lisensya. Hindi po dahilan sa torture or sa mga masasamang gawain, kundi dahilan sa meron pong napapansin lang ang intelligence ng PAGCOR, security ng PAGCOR, na meron pong posibilidad na isa po doon sa 46 ay merong activity na hindi nararapat na ginagawa. Ang posisyon ko po, dahil nalinis na po namin yan, halos nasala na ho ng husto eh. At ang totoo, maibida ko lang, meron pong bago ring kaming tinayo na SBPO kung saan ngayon po 10 na yung nabibigyan ng lisensya, kasama po yun doon sa nabanggit kong nabigyan ng lisensya. Ito po yung nagsiservisyo bilang customer agent or customer service ng mga gaming operator sa ibang bansa tulad ng Europa at ng Amerika. So, ang paniwala ko po kasama ng pamuno ng pangkasalukuyang pamuno ng PAGCOR ay if we properly regulate and really properly monitor, ay sayang din po yung buwis na kikitain ng PAGCOR at gayon din naman ng Bureau of Internal Revenue.
Dahil kami po ay nag-uusap ngayon ng BIR, lahat po ng monthly reports namin ay may kopya din sila. Sila po ay tumatanggap ng 2.5 beses ng anong tinatanggap namin. At yun po ang posisyon namin sa pangkasalukuyan. Pero kung ang magiging desisyon po ng Senado, ng Kongreso, ng Pangulo ng Pilipinas ay totaling isara na ito, wala po kaming gagawin pagkontra dito. Ang akin lang pong gustong sabihin, Senator Gatchalian, ang problema po natin, pag binandi natin ito, tuloy-tuloy din po itong masasamang gawain na to. Kaya panawagan na rin sa law enforcement na kung maaari ay hulihin na at sugpuin na yung mga illegal na yan at lahat ng mano. Dahil ang maliwanag po rito, mukhang hindi na, Senator, babalik sa ibang bansa, sa bansa ng China, itong mga kriminal na ngayon ay nakakalat sa buong Pilipinas. Paniwala ko po, baka patuloy pang operasyon ng PAGCOR at meron na namang ilan dyan kung sakaling mare-raid at lalabas na naman ang mga paghuli nila at pagpapakita na may mga torture or whatever. I honestly do not know. But ang akin lang po ay sana masubaybayan din ito ng mga otoridad. Dahil kung isasara din po natin ito, magpapatuloy pa rin yung illegal na gawain nila, baliwala po yung dahilan kung bakit natin sinara ito. At nakakahinayang din yung himigit kumulang sa pag kinumpute po natin ay sa pangkasalukuyan, mga 22 o 23 bilyong pisong maaaring maging buwis din para sa taong 2024. Yung po, Senator Gatchalian, ako po, kasama ng pamunan, ay definitely, we condemn all these criminal activities. Meron po kaming mga ginagawa. Tama kayo, maaaring hindi sapat at hindi ganun kabilis. Pero siguro naman masasabi ko sa halos wala pang 2 taon namin pamumuno, yung pong pagbabago ng struktura, pagbabago po ng mga regulasyon, ay malaki na po ang binaba at binawas ng mga kalokohan na nagaganap dito for those who have a license. Doon po talaga sa walang lisensya, hindi na po talaga namin mamomonitor yon at hindi na rin po namin talagang masusubaybayan pa yung criminal activities nila. Ang naibibigay lang namin impormasyon na nagmumula sa security group ng PAGCOR ay yung mga nakikita namin patuloy pang mga illegal na hindi na dapat nag-ooperate. We continue to furnish the authorities the updated list para mapakita po at halos linggo-linggo rin sila'y sumusulat sa amin at nagtatanong ito ba'y may lisensya pa o wala. So, yun po ang gusto kong ipabot sa inyo, Senator. My position is we definitely condemn all these criminal activities. Hindi po namin papayagan yan. Ginagawa po namin ang lahat para yung mga lisensyado ay hindi na umulit dito sa mga nakikita nating mga ginawa ng mga ngayon wala ng mga lisensyang mga pogos na illegal. Yun lang po, Senator. Senator Sherwin, if I may interject. Chair Tenko, hindi ba naapektuhan yung posisyon yung iyan ngayong mismong ang DOF Secretary at ngayon lang mismong ang NEDA Director General ay nagsasabing mas makabubuti kung iban na lang natin ang ako po pogos. sinabi ko nga po, collectively, kung yun ang magiging final decision, ako po ay sasang-ayon. Ang sinasabi ko lang po, directly and indirectly, meron pong himigit kumulang sa paniwala po namin, 250,000 empleyado or 250,000 Filipino ang mawawala ng hanap buhay ng biglaan. Sa panahon po ngayon na ang buong mundo, hindi lang tayo nahihirapan, yun po ang unang pumapasok sa isipan namin. Bakit ko po nabanggit yung 200,000 na yun?
Sa ngayon po, directly nakalista sa amin, meron pong mahigit 30,000 Pilipino ang directly nagtatrabaho dito. Meron po kaming binuksan at binigyan ng lisensya na halos 10 SBPO, kulang 10,000 po ang registered na numero po nila at we can provide you with this number. Then, meron po talaga ring, alam naman natin, yung mga ancillary services, nandiyan po yung mga transportation, security, messengerial, yung pong mga restaurants na nakakalat na kung saan may trabaho ang mga kitchen helper, waiter, mga kusinero. So, yun po ang pangunahin lang na magiging epekto nito. Pero kung hindi naman po ako ekonomista, tulad ng NEDA o ng namumuno sa Department of Finance ngayon, kung sa paniwala po nila yun ang dapat maging posisyon. Palagay ko po isa lang masasabi ko, kami po hindi ko kontra dun sa kanilang rekomendasyon na yun. Yun lang po at maraming salamat sa inyo. Very well noted po at maraming salamat din. Salamat, Sen. Sherwin. Chairman, magandang narinig namin na hindi kayo kokontra o bukas yung isipan nyo para permanently i-ban na yung Pogo. Magandang komento yan na narinig ko. Ano ang pumipigil sa inyo para i-recommendang i-ban na ang Pogo? Sa ngayon Bukas po, naman ang isipan nyo, ba't ayaw na lang natin i-recommenda na para... sa ngayon po kasi naging hamon sa akin yung malinis sana yung industriya. At maliwanag naman po na nakita natin, magsimula po nung ako'y na-appoint, kahit papaano po, naging matagumpay din yung naging adhikain ko at kasama ng mga namumuno sa PAGCOR ngayon. So sa akin po more of isang challenge na ito'y mapatino at malagay sa ayos. Nakita ko rin po na sa taong ito, kung hindi po masasara yan, kulang 7 bilyon po ang piso ang papasok sa kaba ng PAGCOR. Kahit 43 na lamang ang sa ngayon ng may lisensya. Alam ko naman po at alam naman natin lahat na halos 70% po ng kinikita ng PAGCOR ay naibabalik din sa taong bayan at sa ating mga pangangailangan. So yun lang po, Senator Gatchalian, ang binibigyan ko ng konsiderasyon. Pangalawa po marami din pong mga kumpanyang dayuhan nagmumula sa Thailand, sa Singapore, ay mga lisensyado po natin sa ngayon. At sila naman po naghahanap buhay din ng tapat at marangal, parang sinasabi ko lang at sinasabi namin lahat, sayang din naman na hindi sila makapagtrabaho, makapaghanap buhay ng matino at lalo tigit pa yung maapektuhan talagang marami ngayon sa ating mga kababayan na mawawalan ng hanap buhay. Dahil paniwala ko po, wala namang mga retirement program yung mga kumpanyang yan, hindi tulad ng ibang mga kumpanya na pag ikaw ay nagbawas ng empleyado, mabibigyan mo ng retirement. So sa akin po, Senator, nagtatapat ako sa inyo, yun po ang pangunahin sa aking isipan. Gayon din naman po sa pamunuan ng PAGCOR sa pangkasalukuyan. Alam ko na-challenge ko kayo na linisin to at nakita ko yung efforts ng inyong administrasyon na talagang linisin, no? Dahil nga from 200 naging 40 plus na lang ngayon ang mga lisensyadong Pogo sa PAGCOR. Nakita rin namin na nag-issue kayo ng bagong guidelines. Opo. Pero with all due respect, ako hindi pa rin ako kampante, no? At komportable na malilinis natin yan dahil based sa hearing na isinagawa namin, di lang namin masabi ngayon, pero marami rin sa mga legal na Pogo, quote-unquote, ay partner niya mga illegal na personalidad. No? Hindi lang namin pakita dahil ongoing yan, but pwede nyo sigurong kausapin ng mga enforcement agencies natin. So, on face value, mukhang legal sila. Pero kung hihimayin-himayin natin yung kung sino-sino yung mga kasamahan nila,
parehong personalidad na lumalabas doon sa ipinakita ni Senator Risa kanina. Actually, yung mga personalidad na ho yan, nakita rin ho namin doon sa quote-unquote legal pogos. No? Hindi ko na ho isa-isahin, no? Dahil ongoing investigation. Kaya hanggat sila ay magkasama at magkanegosyo, napakahirap po talagang tanggalin yung kriminalidad dahil kumbaga embedded na sila magkasama sila. Pangalawa, may mga bagay na lumabas dito sa aming pagdinig na hindi nagagawa ng maayos. For example, alam ni Attorney Fernandez to, incorporators ng tatlong mga vendors. Hindi nala ho dito, mga vendors ho sila. Pero naging incorporators ho sila ng mga POGO companies. No? Pinuntahan rin ho namin, pinuntahan ng COMSEC, nakita ho namin na talagang vendor yung kanilang mga lugar. Ang punto ko ho, ito yung bagong regulation pero nakakalusot pa rin ng mga ganitong problema. Kaya kung gagawin ho natin yung talagang mahigpit na regulation, hindi makakalusot ho yung vendors na ho yun dahil kami ho pumunta in COMSEC, andyan ho in COMSEC, pumunta ho sila, nakita ho nila na talagang barong-barong yung bahay, paano naging incorporator ho yan ng POGO. So ang punto ko lang ho, dahil dito sa dalawang to, personally, ito personal opinion ko ito, hindi ako kampante na malilinis ng tunay itong mga POGO malilinis ng tunay sa mga kriminalidad na ginagawa nila dahil magkasama sila no? Magkasama sila. At yung nakita rin ho namin sa mga pagdinig ho namin na itong mga POGO totoo nagdadala ng trabaho pero yung trabaho naman para sa mga dayuhan, no? At one point out of the 120,000 na nagtatrabaho doon, almost 90,000 mga foreigners, no? At even ngayon ho, ito may latest data ho kami, 47,000 na nagtatrabaho doon, bumaba na ho siya. Kalahati ho nito ay foreigners. No? So, ang ibig ko sabihin, hindi 1:1 yung job creation nito. Unlike yung mga BPO, pag nagtayo ho ng call center, 1:1 kaagad ang result. Ibig sabihin, for 1 peso investment, 1 peso job ang malilikha. So, may nagkakaproblema ho tayo sa kriminalidad. Ang binibigyan ho natin trabaho ay mga foreigners. Parang sa akin, hindi ho, wala hong benepisyo ho siya para sa ating bansa. At maraming nadadamay, no? Kita nyo ho yung mga enforcement agencies ho ngayon, yung police, NBI, Bureau of Immigration, local government unit, ang dami hong nadadamay sa ganitong aktibidad. Kung titignan ho natin yung call center, kailan ba ho nagkaroon ng problema sa call center? No? Ngayon, meron na tayong almost 2 million jobs sa call center, no? Generating about $40 billion. So, wala naman tayong problema. Ang punto ko, pwede ho tayong mamili ng maayos na negosyo. No? Pwede ho tayong pumiling negosyo na walang problema para sa atin. Pero itong negosyong ito, talagang laking problema hong nangyayari sa atin. At ang kinakatakutan ho namin, itong mga sindikatong to, masawa na sa mga kababayan nila, local na ngayon ang kikidnapin. Local na ngayon ang magiging target at mangyayari ho yan. No? Mangyayari ho yan. Meron na ho akong naririnig na yung mga local na Filipino-Chinese families ang natatarget. Alam niyo naman, hindi naman nagsasalita yung mga yan. No? Pero meron akong information na naumpisahan na yan. Kaya yan po yung aking punto. No? Hindi itong negosyo na dapat ho nating tangkilikin. No? Dahil itong negosyong to, dala-dala ho niya kriminalidad at sindikato. Nakita naman ho natin. Pero ganun pa man, Mr. Chairman, ang posisyon namin i-ban na ito at ako na mas sa consolation na natutuwa ko dahil narinig ko na bukas yung isipan nyo at kung yan ang magiging desisyon, yan ang hindi kayo hahadlang doon. Hindi po. Maliwanag po yun. Meron lang po akong gustong liwanagin, Senator. Doon po sa binanggit ninyo na yung tatlong incorporator ay mga market vendor,
Hindi po sa kapanahunan namin na ipagkaloob yung lisensyang yon. Gusto ko lang po sanang liwanagin yun. Na dahil po sa paghigpit namin, Senator, sa panahon ko, kaya po hindi na nga nabigyan si Lucky South eh. Dahil sa paniniwala ngang meron po. Pero liliwanagin ko lang po sana, with due respect to your na yung pong incorporator na nasasabi nyo talagang mga market vendor, hindi po sa kapanahonan ko nabigyan ng lisensya. Yun lang po, Senator. Tulad po ng binanggit ko kanina, kung ano po ang magiging pinal na desisyon ng Kongreso, Senado, Kongreso at ng Pangulo ng Pilipinas, ako po hindi po problemahin ninyo. At ako pa po ang magsasabi sa pamunuan ng PAGCOR na ito ay isang desisyon na dapat galangin natin. Yun lang po at magandang hapon. Maraming salamat po sa pagkakataon muli. Chairman, is last question na sige lang po. na direktang question. Opo. Dahil nga sa mga reformang ginawa ninyo, sabi nyo nga under your administration, may bagong mga reforma at nakita ko naman doon sa mga guidelines na na-issue nyo. Opo. Ma-assure nyo ba kami, ang publiko, kami lahat, na hindi na mauulit itong kriminalidad na manggagaling sa Pogo? Last na ba itong sa Porac? Wala na ba kaming makikitang crime na manggagaling sa Pogo? Wala nang torture, human trafficking, cyber criminals? Last na itong kay Porac? Senator, sa akin pong sagot sa inyong katanungan, hindi ko po ma-assure. Kung magtatapat po ako sa inyo, hindi ko po ma-assure kayo na yan na po ang huling chapter ng mga masasamang gawain tulad ng torture or yung pagpatay or kung ano mang magawain. Sa abot po ng aming makakaya at ang tinutukoy ko po, Senator, ay yung natitirang 43 na lamang. Meron po kaming mga bagong panuntunan. Nakita din po namin na hindi din naman po kami perfecto doon sa pagbabago namin ng struktura at mga panuntunan. Meron pa po kaming mga enhancement na gagawin. Medyo na-discourage lamang dahil dito sa issue na nabaling ang ating attention doon. But siguro hindi po karapat-dapat kung sabihin I can assure you na huli na po ito. Dito po sa 4 na pong higit na may pangkasalukuyan lisensya, nakalalamang po, Senator, na wala na po sigurong torture kasi hindi na po kami pumapayag din na nasa mga malalaking at maluluwag na lugar sila eh. Ngayon po kung mapapansin nyo yung nangyari sa Bamban, gayon din naman po yung nangyari sa Porac, nakita sa malalaking lugar na. So we are coming out with certain guidelines. We are already banning hubs. We are not, I mean, in the meantime that wala pa namang order ng closure, this early I can inform everybody that we will not allow any hub existing or going to be applied for. We will not approve it anymore because we want to be site specific and building specific. So nagtatapat lang po ako sa inyo, hindi ko po talagang masasabing ito na po ang huling chapter ng mga